Malaki ang sweldo ng government employee, pero bakit maliit pa rin? Answer: yes friends, malaki ang sweldo ng government employee. If ang tingnan natin ang payslip nila at doon tayo focus sa gross pay. For example, Mr. A na payslip, month of August 2024. So assuming job grade 10 siya and step 3 sa isang GOCC or Government Owned and Controlled Corporation. So iba po ang sweldo nila sa GOCC compared sa NGA. Kasi sa NGA, I believe, salary grade po sila, right? Sa GOCC naman, job grade na po sila because of CPCS. Ayan, ang basic nila medyo malaki, 45 to 10 or 45,210. Per an aka, 2,000. Medyo malaki ang gross pay nila kasi wala na silang mga allowances. I think na-integrate na po lahat ng allowances sa basic salary nila. Yan po ang sa GOCC na basic salary. Alright? So, as a result, gross pay po ni Mr. A, 47,210 or 47,210. Malaki talaga ang sweldo ng government employee, lalo na pag i-compare mo sa private employee, right? Pero once na tingnan po ninyo ang deductions po, diyan na po tayo mag-comment na maliit ang sweldo ni government employee because of the deductions. So ano po ang mga deductions sa gross pay ni government employee? Ito na po. Of course, number one, income tax withheld or taxes. So, sa case ni Mr. A, meron siyang 3,075. Monthly po ito na deduction. Second, GSIS premium or contributions, 4,068.90. Then may computer loan siya, 983.33. May GSIS MPL siya, 9,104.22. May regular policy po siya na 200. Of course, may PhilHealth deduction, 1,130.25. And pag-ibig deduction na 200 monthly. Buti na lang ang pag-ibig is maliit lang po ang deduction. I-compare po natin sa GSIS at PhilHealth, masyadong malaki, right? Then pag-ibig MPL, meron siyang 1,012.01 monthly amortization. So, i-deduct po yan sa sweldo ni Mr. A, including other deductions. Ayan, nakalagay. So, total mo lahat ng deductions na yan. So, meron siyang 32,176.66. Yan po ang i-deduct sa gross pay ni Mr. A. So, as a result, ayan po. So, may total net pay po si Mr. A na 15,033.34 for the month. So, bali 2 releases yan every 10th of the month and 25th of the month, right? So, sa net pay 1 niya to be released sa 10th of the month, 7,560 na lang po ang ma-receive ni Mr. A. Then, sa second pay or net pay 2 niya, 7,516.67. Maliit na talaga ang sweldo ni Mr. A or ni government employee from gross pay of 47,210 naging net pay of 15,033.34 because of deductions. Ayan po. Now we know. So, ang technique dyan para malaki ang net pay, if pwede, wag kayo mag-loan. Kasi pwede yan makontrol ang net pay. Yung sa GSIS loan, or Pag-ibig MPL loan, housing loan, yan ang mga deductions, makontrol po yan. Pero kung hindi talaga, so
No choice but to loan. Ang hindi natin makontrol itong mga GSIS contributions, pag-ibig deductions, and PhilHealth deductions. Right? So, hope na nasagot natin ang question sa channel natin. Keep watching my YouTube channel. So, magawa pa tayo ng more videos about sweldo ni government employee. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless, and 2 thumbs up. Yes, Ma'am.